inano niya na, no? Ano tawag dito? Parang dinamanda niya na. Ganun na, no? Pinaabot niya na sa korte at doon na umikot at nagsimula yung tinatawag na paghihirap niya. Sinabihan siya ni Tata Celo na hindi siya mananalo doon sa paglilitis na yon. Kasi una, wala naman siyang pruweba na kanya yon. Bukod doon, isa siyang Indio at ang kalaban niya ay praile. Hindi siya magwawagi doon. Hindi niya makukuha yung lupain na yon. Okay? So nagreklamo siya doon sa may-ari ng lupa daw, kaya lang, siyempre, sinabi niya dun sa may-ari na hindi siya magbabayad ng buwis. Okay? At sineryoso niya yun. Hindi talaga siya nagbayad ng 200 piso. Kaya lang, ang sabi nitong Friday, kung hindi ka magbabayad, papalitan ka ng ibang mamamahala sa lupain na yun. At ang buong akala ni Cabezang Tales, nagbibiro lang yung Friday. No? Tinutuon niya yun. At doon na nagsimula yung labanan ng Friday at ni Cabezang Tales. Which is, tumagal ng tumagal, no? Naubos yung yaman ni Cabezang Tales na to the point na hindi niya na kayang ilaban yung kaso. Okay? Humingi siya ng tulong sa mga kung anong-anong sangay ng pamahalaan doon sa kanila hanggang sa wala na. Okay? Medyo patalo na ng konti si Cabezang Tales at nagdesisyon na siya na dadaan niya na sa para hindi lang maagaw yung lupa niya, ang nangyayari, nagbabantay siya sa mismong lupain niya. Nakita lang revolver. Alam niyo revolver? Baril. Oo, baril yun. Kaya lang, ibang klase yun, hindi yung katulad ng 45 caliber. Para siyang 38. So, kaya lang, mas mahina ng konti. Okay, nag-iikot-ikot siya doon, nagbabantay siya sa kanyang lupain. No, sabi niya kasi, kung sino yung magdidilig ng dugo dito sa lupain ko, doon niya ibibigay yung lupain na yon. Okay, bakit? Kasi yung dugo ng kanyang asawa at pangalan niyang anak ay naroon sa lupain na yon. Kung merong magdidilig, sige, ibibigay niya. In short, kung may mamamatay doon sa lupa na yon, kanya na daw yun. Ganon yung ginagawa niya. Nag-ikot siya doon sa kanyang lupain, namita lang revolver. Natakot yung kanyang mga kapitbahay. Isinumbong sa gobernador. Ang nangyari, ipinagbawal ang baril. Kinuha ang baril. Yung sumunod na araw, nagbaon naman siya ng bolo o itak. Natakot yung mga kapitbahay. Isinumbong ulit sa gobernador. Nagpaano ng batas na bawal ang mga itak. Kinumpis yung itak niya. Hanggang sa ang hawak niya na ay palakol. Siyempre, hindi na kayang pagbawal yung palakol na yun. Ikot-ikot siya doon maghapon sa kanyang lupain. Ikot-ikot siya. Kaya lang, sa kamalas-malasan ng buhay ni Cabezang Tales, minalas na naman siya. Nakulong. Ano nangyari sa kanya? Nakulong. Nakulong ba siya? Hindi siya nakulong. Ano nangyari sa kanya? Ano yan sa kanya? Nabihag ng alin? Okay, nabihag siya ng tulisan. Actually, sasamahan niya ito sa dulo eh. Pagkano ransom money? Ayan, so 500 pesos. So, ayan yung kanyang ransom money. Kasi hinihingihan siya ng ransom kasi nga, pesa de barangay siya. Ibig sabihin, mayaman ka. Okay? Nagkakaroon ka ng posisyon sa pamahalaan kapag marami ka din pera. Bukod sa ikaw ay tugong Kastila. Hindi naman siya tugong Kastila. Pero may pera siya. So, ganon yung binigay ng mga tulisan. At yung problema ay napunta na sa kanyang anak. Siya ang sasalo ng lahat ng problema. Ang problema, pagka hindi daw nabigay yung 500, iwas itong si Tales. Ang pera ni Juliana, 200. Pinenta niya lahat ng kanyang mga gamit, maliban sa isa. Agnos. Ano yun? Agnos sa bigay ni Basilio Langit.
Okay, yun yung ang tawag doon ay Agnos ni Maria Clara. Okay? So, may iba bang kwento yon sa dulo. Now, binenta niya yon, ibinenta niya yung iba niyang mga gamit, mga suklay, at ilan pang mga gamit niya, maliban doon sa Agnos, kasi hindi niya pwedeng ibigay yon o ibenta kasi nga hindi pa siya humihingi ng pahintulot kay Basilio. Ang kwento ng Agnos ay nanggaling kay Maria Clara yon, kaya ang tawag ay Agnos ni Maria Clara. Okay? Yung Agnos ni Maria Clara ay ibinigay ni Maria Clara sa Pulubi/Ketongin. O yan. O, sa Ketongin. Ngayon yung Ketongin, dinamot ni Basilio. Actually, maraming talaga gamot doon. O, nagpasalamat yung Ketongin, binigay yung Ketongin yung Agnos ni Maria Clara kay Basilio. Tapos itong si Basilio, iniregalo na yun kay Juliana. Okay, huli. Tapos yung lakit na yun, mapupunta kay Simon. Babalik lang ulit sa kanya yun. Ayun. So, doon muna tayo sa parteng kay huli lang muna. So, nakaipon siya mga at least 240. Kulang pa din ng 260. Okay? So, stress si Huli sa kanyang mga isa pa sa nakatagdag problema, bago magdukot etong si Cabezang Tales, yung anak niyang si Tano o si Carolino ay sumali sa mga Guardia Civil, which is para sa ibang mga kapitbahay, kalupitan daw yun. Bakit daw ipinasok si Tano sa Guardia Civil? Kasi ito namang si Tales, pinayagan niya yung kanyang anak na sumali doon. No? Hindi man lang siya nagdalawang isip. At ang sabi pa ni Tales, bago siya dukutin, mas mainam nang sumali siya kesa daw ibang bayad daw si Tano ng utang. Okay? So, yung mga kapitbahay niya, galit din sa kanya. Kasi ang tawag doon, napaka-irresponsible naman daw ni Cabezang Tales. Ayun, so balik tayo kay Juliana. Ano na ulit yun? Nakalimutan ko na yung pinigyan pa. Ha? Namasukan na siya, naging alin. Namasukan siya kanino? Sinong hermano yun? Dalawa yun eh. Yung may tita niya ata. Pencha. Sure ka? Hermano Pencha yun. Alam ko, si Hermana Pencha ang sumama sa kanya. Di ba si Hermana Dani? Walang Pencha na sa binasa ko eh. Ako, ayan. Okay, so... sige, check natin kung ano yun sa dulo. Pero ang nabasa ko, eto. Si Hermana Bali. Ayan. So, si Hermana Bali, isa siya sa mga mayaman doon sa San Diego. At the same time, religyoso siya na pangbinggera. Pag sinabing pangbinggera, ito ay tawag sa player ng pangbingge. Pag sinabing pangbingge, para siyang card game na nilalaro sa baraha. Card game na ito. Ayun, so gano'n. Nabirin mo, medyo nakakatawa kasi nga, religyoso siya pero sugarol pala, sugarol siya. Okay? Etong si Hermana, Hermana yan, mali yung yun. Ay tama rin. Okay, so actually, etong si Hermana Bali, nag-offer yan kay Huli. Okay, napauutangin siya. At kapalit doon is, maninilbihan siya sa bahay ng Hermana. Well, pikit mata namang tinanggap yun ni Huli kahit nasa katotohanan, pinipigilan siya ni Tata Selo kasi syempre, Tata Selo na yun. Ayaw niyang makita na itong si Juliana ay nahihirapan. Kasi nga pinagkalagalagaan nila itong si Juliana, hindi nga nila ito pinagtatrabaho. Nagugustuhan siya ng ibang mga lalaki sa Tiani, no? Tapos magtatrabaho lang siya para sa kanyang para sa kalayaan ng kanyang ama. Ganun yung ni Tata Selo. Kumbaga, iniyak niya yun ng isang buong gabi. No, dahil sa ginagawa ni Huli. Ayun. So, okay, mag-alala, tinubos naman siya ng Basilio. Ayun. Tapos, ang sumunod na nangyari,
ayun na. No? Hanggang doon lang naman yon. Na palaya naman etong si Cabezang Tales kasi nakabayad naman sila ng 500 pesos. O problema na lang ay yung kay huli. No, kung ano ang mangyayari sa kanya. Tapos, itong si Basilio sa mga susunod na kabanata mula dun sa 5, 6, 7, 8, pauwi si Basilio ng San Diego. Tapos, ayun na, no? Makikita na niya yung kwento ni Basilio, paano siya naging ganon, sino nagpapangaral sa kanya. Tapos, magtatagpo na sila ni Simon. Simon. Sa episode 7. Ayun. Tapos, ano yung 8, 8? Maligayang Pasko. Ayan. So, ganun nila. Tapos yung kwento about dun sa Agnos ni Maria Clara, mapupunta na yun kay Simon. Kasi etong si Simon, bibisita siya sa bahay ni Cabezang Tales. Tapos makikita niya yun. Actually, dapat bibili ni Simon yung Agnos. Kaya na hindi pumayag si Cabezang Tales na itambili. Kasi nga, kay Huli yun. Tsaka tatanungin niya pa kay Huli. Tatanungin niya pa daw. Kaya lang, ang problema nun, hindi na nagdalawang isip ng si Cabeza. Actually, nag-isip na siya ng mabuti. Kasi tigil na siya dun sa sa may-ari ng lupa. Tapos habang sumisilip si Cabeza Tales dun sa bintana, pinagtatawanan siya. Kinagabihan, kinuha ni Cabeza Tales yung revolver ni... Di ba umalis muna siya nun? Hindi. Tapos sabi niya, hintayin mo ako. Hindi pa. Papaano ko pa muna si Huli. Tapos yung pag-alis siya rin niya ate sa Malapit na. Maganda lang, kwento natin yan. Ano nga lang. Tatawa ko. Ayun! So, ganun na nangyari, no? Kinuha ni Cabeza Tales yung revolver, tapos pinalit niya yung locket. Tapos merong nakalagay na sulat. May sulat yun. Nakalagay yung pangalan niya, Let's Follow One de Diyos. Tapos, isa lang naman yung isa sa mga doon, mga laman ng sulat. Ang sabi niya lang naman, humingi siya ng tawad, tapos huwag siya dadaan doon sa daanan na yun. May specific na daanan. Kasi, napabalita na doon, na yung may-ari ng lupa, saka yung praile, pinakay niya yung lahat. Binarin niya yun. Binanggit din niya kay Simon, nasasalin na siya sa mga tulisan. Okay, actually, hindi nagulat itong si Simon sa kanyang narinig. Actually, pabor pa sa kanya yun. Kasi ang sabi niya, magkakaroon na siya ng takuhan. Ibig sabihin, si Cabezang Tales ay nakaayon sa plano ni Simon. Okay, so ganun yung mangyayari. No, hindi na siya Cabezang Tales sa mga susunod na kabanata. Ang pangalan niya na ay Matanglawi. Tapos sa lahat ng plano ni Simon, yung bahagi lang ng kay Cabezang Tales ang nagtagumpay. Bakit? Kasi sinakop niya yung buong Luzon. At ang hindi niya na lang nasasakop ay ang Maynila. Kaya yung mga Kastila, takot na kay Cabezang Tales. So, ganun yung kwento dun sa mundo. Yun lang. May nakalimutan ako. Kabanata. Sure? Sir. Pwede mag-CR? Pag sinabi ko bang hindi yung CR, bukas tayo magsulat ng part 2. Yung 5 and 6, sir. Next, bukas na 10. Para pa yun yung boto. Ba't ka matutulog? Bawal matulog. Sir, bukas sa 5 and 6 na. Bukas na 5 and 6. Oo. Thank you. Bawal. Sumakit ulo mo? Ulit ko na. Wala pa naman akong announcement, no? Maliban dito sa bigayan ng grades.